Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liragat. Ito po ang aking daily devotion ngayong November 4. Ano ang tatlong test para malaman ang tamang decision? Voluntary choices na tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa Romans chapter 7 verse 19. Sabi po ay, For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing. Minsan, ganyan tayo. Alam na natin kung ano ang tama, pero minsan, ang mas pinipili pa rin natin ay yung mali. Dito pumapasok yung konsepto ng voluntary choices. Mga desisyong ginawa natin ng malaya ayon sa kagustuhan ng puso natin. Wala namang pupipilit sa atin, pero minsan, ang hirap gumawa ng tamang choice, lalo na kapag may kasalanan na kumukontrol sa atin. Ang sabi nga sa Bible, choose this day whom you will serve. Sabi sa Joshua chapter 24 verse 15, pinapakita dito na may kalayaan tayong pumili kung susunod pa tayo sa Diyos o sa gusto lang ng sarili nating laman. Pero tandaan natin, ang mga desisyong ginagawa natin ay hindi nang basta simpleng oo o hindi. Pinapakita nito kung nasaan talaga ang puso natin. Ang una is, we wish for the best yet choose the worst. Minsan gusto naman talaga natin ng tama, gusto natin gumawa ng mabuti. Pero minsan, ang pinipili natin ay kabaliktaran. Tulad ni Paul sa Romans chapter 7 verse 19. Gusto niyang sundin ang Diyos, pero ang laman niya ay humihila sa kanya pabalik sa kasalanan. Ang tanong dito, ginagawa ko ba ito kasi ito ang gusto ng Diyos o dahil ito ang gusto ko lang? Kung alam mong ang desisyon mo ay taliwas sa kalooban ng Diyos, kahit pa parang okay lang, baka kailangan mong mag-stop at mag-reflect dahil ang best choice ay hindi laging convenient, pero ito ang makakapagbigay ng tunay na kapayapaan. Second, we decide freely, but God rules sovereignly. Oo, malaya tayong pumili, magdesisyon, pero hindi ibig sabihin na wala nang plano si Lord sa likod nun. Minsan nakala natin tayo lang ang nagdesisyon, pero sa totoo, may ginagawa pa rin si God na mas malalim. Kaya kahit minsan magkamali tayo, hindi pa rin tapos si Lord sa atin. He can turn our wrong turns into redirections. So bago ka magdesisyon, tanungin mo si Lord, ito ba ang will mo? Dahil kahit malaya kang pumili, dapat laging nakapaloob sa sovereignty ni God ang choice mo. At ang panghuli, we know what God wants, yet choose what He hates. Ito ang madalas na reality check. Alam na natin kung ano ang ayaw ni Lord, sin, pride, envy, hatred. Pero minsan, yun pa rin ang pinipili natin. Ito yung moment na kailangan natin aminin na hindi sapat ang sariling lakas natin. Dahil kung wala ang biyaya ng Diyos, babagsak tayo. Pero kung hihingi tayo ng tulong sa Kanya, bibigyan niya tayo ng strength na piliin kung ano ang tama kahit mahirap. Yun lamang po.